nangyari nun? Sa memory mo? Wait lang, cut muna to. I think it all started po nung time na nawala si Daddy. Kahit na lahat ng tayo nakalook sa past niya, he still choose to stand firm na maging father sa atin. Nung time po nun, hindi ako nakapasok. Yun na po pala yung last. Sabi ko po nun is, baka hindi talaga will ni Lord. Talagang that time, parang lahat huminto. Sabi ko, hala, paano kapag dumating yung point na depressed sila, tapos wala silang malapitan. Ano man nangyari sa past ni Daddy, nabago ni Lord po yan eh. Kaya I want them to think na si Lord lang yung makakapagpabago sa buhay ng tao. So for today, kasama natin ngayon ang aking younger sister na si Yuri. Yuri! Okay, so, kamusta yung life mo in the Philippines noong bata ka pa? Ano po, growing up po, madami po akong natutunan living in the Philippines. Kasi po, nung bata pa lang po ako, parang ang dami ko pong na-try na mga works. Like, dati po kasi, feeling ko po hindi siya alam sa family natin. Kasi yung paglalako ko po, parang kasama ko yung friends ko. Siguro sa iba po, parang kinakahiya nila. Pero parang that time po, happy kami. Yung parang sisigaw ka po, magtitinda ka ng karaoke and banana queue. And natry ko din pong mag-work sa wet market and bakery, Manila Bandera. Pero alam to lahat ni Mommy. Yun pong mga yun alam po ni Mommy. Pero yung sa paglalako po nung sumisigaw ng banana queue, parang hindi ko po maalalang alam ni Mommy. Pero yung sa mga wet market po, alam po ni Mommy lahat po yun. Bakit? Ano yung naging motivation mo na mag-work? I think it all started po nung time na nawala si Daddy. Kasi di ba po sa family, although growing up po, hindi rin naman nakasama si Daddy inside house. Pero nung nawala po kasi si Daddy, parang doon ako nagkaroon ng thinking na gusto kong tumulong. Kasi ilan po tayo? 7. 7 tayo. Pang ilan ka? Pang 5 po. Parang masaya po ako na yung may ma-share po sa family. So, yung kinikita mo noon that time, Binibigay ko din mo po kay Mommy. Parang pang-share po na food, ganyan. Hindi ko naabutan yung time na yan na nagtitinda ka, naglalako. Kasi siguro, wala na ako nun sa bahay natin. Pero, I'm proud of you na sa murang edad, naranasan mo yung mga ganung bagay. Ano yung natutunan mo? Siguro yung natutunan ko pa is talagang maging grateful. Even sa smallest thing na meron ka, dapat grateful ka. Kasi lahat yun galing kay Lord eh. Ilan taon ka nun? 12, 13 po ata. 30, Ganon. mga ganun. Kasi 'di ba pagka ganung age, wala naman talagang tatanggap. Like for example, pag gusto natin mag-part-time sa Jollibee, sa McDo, or sa mga restaurant, Kailangan 18 years kailangan 18. Nakaka-inspire naman yun na at the very young age, ganun yung naiisip mo. For you, Yuri, ano yung pakiramdam mo noon na alam mo na si Daddy ay nasa kulungan? No. Since bata pa po ako nun, parang may part po na nakakasad. Pero, since parang every week din po kasi, di ba, bumibisita din po tayo kay Daddy. So, hindi naman po yun talagang yung lagi kang malungkot. Kasi nandun pa din po yung joy na kapag magkakasama tayo is nakikita ko talaga na si Mommy and Daddy, love nilang each other, ganyan. Kaya parang even though na malayo po si Daddy naman po kasi is talagang lagi siyang tatawag. Lalo na po kapag 6 p.m., kailangan lahat po nandun na sa house ni Mama. Yes, naalala ko yan. Tapos kapag wala sa bahay po, tatawagan na isa-isa. And talagang hanapin niya po kay Mama isa-isa. So parang happy pa rin naman po ako even though na hindi magkasama si Mommy and Daddy since nararamdaman ko pa rin po yung love nila to each other. So, parang nararamdaman mo pa rin na buo tayo. yes. Kasi, pumupunta tayo kay Daddy
that time. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan na experience na pumunta ka, dumalaw ka sa kulungan? Yung kapag Tapos? parang Christmas po ata yun. Or minsan kapag may birthday po. Tapos, sasakay po ng jeep. Tapos kahit maliliit po, parang tayong pita, dadalhin ni mami. Tapos may mga dalang cooler. Tapos sasakay po ng jeep. And then talagang Magko-commute lang tayo. Diba? kandungan lang po, ganon. Pero at that time, parang lahat naman tayo tinatawa-tawa lang din. Ang pinaka hindi ko po makalimutan is yung time na sinabi ko kay daddy, parang may hinihingi po ako sa kanya. Tapos si daddy po, di ba, lahat binibigay sa atin. May one time na hindi po niya binigay kasi siguro nung time po nun is tinitrain niya na tayo na hindi yung parang puro hingi na lang ganon. And nung time na yun, parang syempre bata po, parang sabi ko, ayoko hindi na kita bibisitahin, parang ganon. Tapos si mami parang sabi ni mami sa akin, yan sinasabi mo, parang ganon. Tapos after po nun, bumisita pa rin naman po ako. Parang nung time lang na nun, kasi hindi ko nga nakuha yung parang gusto ko. Ganun yung nasabi ko. Pero after nun, bumibisita pa rin naman po kay daddy. Kung ngayon naisip mo siya, yun yung pinaka hindi mo makakalimutan ngayon. Pinagsisisihan mo ba yun? Yes po. Marami tayong mga ganyan. Meron din akong ganyan na parang, of course, kapag bibisita ka sa kulungan, we feel uncomfortable, siksikan, yung travel, yung init, yung pipila tayo ng mahabang pila, lahat parang i-scrutinize ka before we enter. Opo. Just to see our Father na magkasama-sama tayo. So, every Christmas, we are claiming na makakalaya na si Daddy, na nagde-decor tayo ng welcome home, Daddy, ganyan. Yes po. Kasi Every umaasa year. tayo, every year yon na makakalaya na siya. Ano yung pakiramdam for you na yung ganong katagal na maghintay? Masaya pa din naman po kasi talagang sa pag-wait naman po natin is hindi ko naman po naramdaman yung parang kasi parang feeling ko po secured ako in a way na kaya naman gawin ni Lord yan po eh. And siguro nung time na po nun, hindi ako yung parang nagmukmuk na lang po sa gilid. Parang happy pa. While waiting, anong ginagawa mo? Bilang Talagang- noon, time na yun, sobrang bata mo pa. Ikaw yung baby sis namin noon. Anong ginagawa mo? Siguro nung time na po, nagpe-pray din po talaga ako kay Lord. Si Lord naman po is talagang, I know na He's really looking sa heart natin. And nung time na po nun, masaya ako na nagpe-pray. Kasi si Daddy, pag nagsalita po siya, parang kapag tinatanong mo po kila siya live, parang confident po siya na next week ganito, ganyan. So, pag ikaw bata ka po, parang, sige po, sige, ganon. Parang excited ka. Di ba po, tayo? Pag nagsalita si Daddy, parang sabihin niya, next week ganito. Tapos, ikaw, Next week, handa nyo lang yung ano ko dyan. Yung Every decoration. time, yung room ko dyan, pupunta tayo sa ganito, Di ba po? ganyan. Yes. Ang daming mga pangarap. Meron bang specific na sinabi sa'yo si Daddy? Siguro ang sinabi niya lang po specific sa akin is yung kapag laya niya po, bibili daw po kayo ng bike. Tapos hatid sundo niya daw po ako sa work to, sa school. Tapos parang ako, kaya every time na naririnig ko si Daddy na ganun po, sabi ko, okay po, sige dad. Parang excited ako, ganun. Yun lang po yung pinaka lagi yung sinasabi, I think. Ano yung bagay na pinaka napaproud ka kay Daddy? Despite po na kahit na lahat ng tayo nakalook sa past niya, he still choose to stand firm na maging father sa atin. And not just a father, but also like talagang yung relationship niya kay Jesus Christ is talagang pinanindigan niya po. Si Daddy kasi nakulong siya doon sa Muntinlupa. Pero, of course, kapag ka nakakulong ka, ang tingin ng mga tao ay, kumbaga, madaling i-judge yung isang taong nakakulong. Ano yung pinaka-grateful ka kay Lord? Parang sa buhay niya na siya yung dad natin.
Pinaka-grateful po ako kay Lord kasi hindi niya talaga pinabayaan si Daddy. And talagang grateful ako in a way na na-win po kasi si Daddy inside sa kulungan. Nung na-win po siya, dun po nag-start na talagang sinasama tayo ni Daddy po, family. And even though na, di ba po pagbata parang, Dad, ayokong pumunta yun para may mga ganun pa po tayo doon. Even though ganun yung nangyari, talagang si Daddy is nag-stand siya sa relationship niya with Jesus Christ. Kaya po liwanag sa dilim is there is a light inside sa jail. That jail. And that light is... Is Jesus Christ. Yes, Yes. that's really true. Ano yung pinaka-legacy na iniwan ni Daddy for you? May kwento po kasi na may one time daw po na si Mommy and Daddy is, parang si Mommy po na hindi pa po gano'n malalim kay Lord. Tapos lagi ko po siya naririnig. Na parang there this wall na between other church and yung pinag-church siya ni Daddy, which is Christian church. And nung time na po, nun, parang ayaw pa po sumama ni Mommy. Pero si Daddy, nandun yung faith niya na kahit na, sabi ni Daddy daw kay Mommy, kahit na hindi mo ako dalawin, as long na hindi mawawala yung relationship niya kay Lord, okay lang daw po. Tapos yung legacy na yun is, nandun pa rin yung iniwan ni Daddy na no matter what happen in your life, kailangan nandun talaga yung right relationship kay Lord. Kasi lahat ng meron tayo, lahat ng kung ano ako ngayon, kay Lord galing po, kay Jesus Christ talaga. Yun din yung pinaka-love ko sa testimony ng family ni Dad Nam, na ang dami niyang pinagdaanan sa labas. Kinikwento niya yung past life niya na sinabi niya na siya yung pinaka-worst person dito sa mundo. Pero kahit na ganun, for me, he is my best father. And para sa'yo naman, Yuri. Para sa akin po, kaya po best dad si Daddy kasi he really stand as a father and as a provider na hindi talaga nanaig yung sinasabi ng past. Parang hindi nanaig yung sinasabi ng ibang tao, yung tingin sa kanya ng ibang tao na nakafocus na lang sa past na mga nangyari. Para hindi siya magpakatatay po sa atin. Talagang shinow niya sa atin lahat yung love niya. Pinaka hindi mo makakalimutan na nangyari. Nung time na bumibisita tayo sa kulungan. Noong time po, galing kami sa Japanese Embassy. Yung mga time po, nag-apply kami ni Mami ng visa po. May tumawag po kay Mami na si Daddy daw po is nasa hospital. And kami naman po ni Mami talagang ang bilis po namin nakapunta sa Muntinlupa. Kasi nga po parang out of nowhere. Kasi si Daddy po is hindi naman po nakikita sa kanya na yung may sakit po talaga si Daddy. And nagulat lang din po si Mami na yun nga po biglang na-hospital si Daddy dahil daw po sa heart attack. And nung time po nun, hindi po ako nakapasok sa loob ng hospital, sa loob po sa Muntinlupa. Kasi po, parang bata pa daw po. Tapos sabi naman po nung isa doon, pwede daw pong gumawa ng letter si Mami, ipapayag yung parang head po ata yung doctor po, something ganon. Tapos, andong time po nun, hindi ako nakapasok. Tapos po, yun na po pala yung last na makikita si Daddy. And sabi ko po nun is, Yun na pala dapat yung last time mo kung nakapasok ka na makikita mo si Daddy. yes po. And talagang sabi ko nun, baka hindi talaga will ni Lord. Kasi parang feeling ko siguro mas hindi ko kakayanin makita si Daddy. Sorry pa. And after po nun, parang yun na yung sunod-sunod na nagstay si Daddy sa hospital. And may one day po na kailangan bumalik ni Mami sa hospital. Pero lahat po may pasok. Tapos no, time na po nun, si Ate May. Kasi si Ate May po yung phone ni Mami. And
may lahat po nag-message. Parang na-check po natin, parang may isang may isang message po na hindi tinignan si Ate May. Tapos parang, Ninatawan niya. yes po. Mm. Tapos ang time na po nun, si Mami, bibisita nga po siya dapat that time kay Daddy. Nung pagka-check po ni Mami sa phone, yung friend po ni Daddy na Japanese din, sabi po is wala na daw po si Daddy. Tapos, that time, syempre parang grade 5 pa lang po ako nun. Parang sabi ko na, parang kakapunta na namin nung nakaraan kay Daddy. Tapos hindi nga ako nakapasok. And talagang sabi, nung time po, yun yung time na parang tumawag kayo sa'yo, ate. Tapos sabi is mag-pray nga. Na, I mean, wala namang imposible kay Lord. And siguro, will na din talaga ni Lord na kunin po si Daddy that time. Naalala ko yun, tumawag na nag-pray kasi for me, hindi ako naniniwala. Kasi nga po parang kapag tinignan natin si Daddy, hindi naman po yung parang biglang ma-hospital. Kasi hindi naman po nagkakasakit agad-agad si Daddy that time. And talagang shocking. Parang nakagulat din po sa part natin na biglang na-hospital si Daddy and then after nun, yun na pala yung last. Tapos ang time na nun po, parang ikaw ate yung kausap namin nun ate. Parang sabi po kasi sa text, wala na po si Daddy. Tapos si Mommy. First time ko nakita si Mommy na parang yung gulong-gulo po siya. That time, sabi niya, parang hindi pa daw po. Tapos natawa ako na natin kasi kausap ka din namin. Tapos parang nandun pa rin yung hope po na hindi nga, ganyan. Tapos sabi mo sa amin lahat na mag-pray tayo. Tapos after nun, parang after mag-pray, punta nga si Mami po. Talagang that time, parang lahat huminto. Tapos parang nung kinahapon po, parang lahat pinagpipray na baka may 24 hours pa na mag-miracle si Lord. Pero hindi na nga talaga. Oo. Ayaw pa natin ipa-embalsam mo. Yes po. Kasi nga, Parang we're still hoping Yes na po. kaya pa, Nabubuhay yung nandyan pamilya. pa siya. Yes. Nandyan pa si Daddy nun. So, yun. Ang daming lessons na itinuro ni Daddy. Kahit na nandun siya sa loob ng kulungan, na habang lumalaki tayo, di ba? Nandun yung talagang tumayo siyang tatay para sa atin. Pinatunayan ni Lord na kaya niyang baguhin yung buhay ng isang tao. So, nung nandito ka na sa Japan, merong scenario na na-witness mo talaga na may isang tao na kinuha niya yung sarili niyang buhay. Pwede mong i-share sa amin yun, Yuri? Nung time po nun is, papasok ako ng work po. Tapos, before po ako, bago po ako pumasok ng work, every time na naglalakad po ako simula house papuntang station, nakikinig po ako ng mga Christian song. Parang, ano po kasi yan, parang every morning, ginagawa ko po siya para pagpasok sa work. Yung, kalmado po ba yung mahabang patience, ganyan. Pagsakay ko po ng train, may isang station po na papalapit pa lang po kami dun sa platform. Nakatingin na po sila sa side namin. Parang ito po yung platform na kabila po. Tapos nandito po kami sa kabilang, ito po yung kami na paparating na train sa kabilang platform. Tapos lahat sila parang kinakabahan po. Ay, yung kanta ka po nun, ano po yan? Beautiful Savior po. Tapos, pagdating po namin doon, biglang nag-break po. Ng sobrang lakas. Super lakas po. Kasi po, meron po palang tumalon. Opo. Tapos, nung time po nun, parang biglang tumalikod lahat. Noong una po, hindi ko pa po naintindihan. Parang usually po, di ba po, may one time na delay po yung train kasi parang nag-break po yung train kasi may earthquake po. Tapos,
Na ito po, ang lakas na po ng break niya, tas biglang may nag-a-announce, hindi ko naman po naintindihan. Kasi naka-Japanese po. And nung time na po nun, nagulat ako kasi parang lahat sila nakatalikod, tas pagharap umiiyak po sila, tas nagsialisan sila. Tas sabi ko, dun dumating yung point na parang super kaba ko po. Kasi sabi ko, Lord, ayoko yung mga kanta no, parang may tumalon or something kasi nga po, di ba, dito sa Japan. Yes po. Di ba po, dito po sa Japan, parang uso po siya. Super Yes. Because overpressure po sa lahat ng ng bagay. stress. Yes po, stress. ng And, depressed sila. Opo. That's And- their way. opo. Tapos, nung time po noon is, nagulat ako, parang may malaki po kasing window, glass na window. Naglalagay po ng blue tarpaulin. Tapos sabi ko, hala, bakit? Parang bakit ang haba ng train, bakit dito pa mismo sa window ko? Tapos nagulat po ako. Doon po pala siya. Nandun po siya sa ilalim. Nung inuupuan Nung inuupuan mo. ko po. So, pag tumingin ka po sa window, kitang-kita mo po paano siya kukunin. Tapos, nung time po nun is, yung blue suit, mga naka-blue suit po sila. Paglabas po nila, iba na po yung kulay nila. Tapos, sabi ko, dun na ako parang hindi na ako tumingin kasi alam ko na po. Tapos, sa sobrang curious ko pa din po, parang sumilip lang po ako. Sakto palabas na po yung tao. Parang binuhat na po nila. Pero hindi ko po nakita yung mismong tao. Talagang binalutan po nila ng white. Tapos that time, parang yung iyak ko, sabi ko, Lord, hindi ko ma-express yung pakiramdam ko that time. Kasi nakikita ko yung mga tao na busy silang lahat. Tapos po, parang sabi ko, hala, parang mas inintindi pa nila yung malilit sila sa work, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, hala, parang ako yung puso ko, hindi ko na kinakaya. Tapos po, doon ako parang sabi ko, kaya po naiyak kasi naawa ko sa mga tao. Sabi ko, hala, paano kapag dumating yung point na depressed sila, tapos wala silang malapitan. Eh, di ba po, parang tayo, kapag nasa point na mag-breakdown ka na po, talagang alam natin na kay Lord tayo lalapit. Parang lahat ng problema ang sagot talaga lagi na kay Lord. Ano yung realization mo sa situation na yun? Parang nung time na nun, sabi ko, ako na alam ko na yung love ni Lord na dapat sinishare sa ibang tao. Pero there are times na talagang nanguna yung fear ko sa pag-stand doon na mag-share. Kasi nga, di ba po, parang yung language din dito, hindi rin naman po same ng language natin sa Philippines. And sabi ko, Lord, na ano yung heart ko, nagigirb yung spirit in me na nakikita mo ba yan? Na parang there are people na nauubusan na ng oras. Parang there are people na gusto na nilang parang kumbaga gusto na nilang, yun na lang yung reason na naiisip nila. Why not share to them na mahal kayo ni Lord, mahal kayo ni Jesus Christ. Parang there's always a purpose in your life. Pero, nung time po na talagang umiyak ako kasi yung heart ka na dapat we need to make move. Kasi kapag hindi nag-make ng way, kapag hindi tayo nag-share, madaming tao na hindi makakapunta ng heaven. Parang madaming tao ang magdudusa dahil nanahimik ako or dahil mas pinili ko manahimik. Naalala ko yung pangarap ni Daddy sa ating family na ang sabi niya kapag ka nakalabas siya ng kulungan ay mag-uumpisa ulit tayo ng buhay as a family to share. Ang una-una natin gagawin is to really serve the Lord by sharing God's Word, His Word. Ano yung masasabi mong encouragement para sa mga young professional or sa mga youth na dumadaan sa hardships? Surrender nila lahat ng worries nila kay Lord. Kasi a lot of people ngayon na same as me,
na there are times na alam ko nauubusan sila ng hope in life and talagang dumarating yung time na minsan siguro na question nila na bakit ganito yung life nila, ganito, or bakit ganito yung nangyari sa kanila. I want them to know na there's always a purpose. And sa mga pinagdadaanan nila, kaya nila pinagdadaanan yan is God knows na kaya nilang lagpasan. And talagang they will be strong in that way na kahit na dumating yung point na siguro naisip nila na, kasi ako po dumating yung point na parang naka-question ko na paano kapag hindi ko nakamit yung dream ko na maging teacher. But then, sabi nga ni Lord is, parang yung promise ni Lord is talagang seek Him first. And all the things, i-add niya na lang yan eh. Kasi ako po, yun nga, may question akong ganun before, but kahit na ang daming pinagdaanan po, kahit na ang dami kong work na tinry before, ngayon po, I would say na God is really good. Yes. Na parang always trust God. Kasi there's always a perfect timing. Minsan gumagawa tayo ng sariling timing. Pero sabi nga ni Lord, at the right time, the Lord will make it happen. Yes, not in our own timeline, but in His timeline, according to His will. My question for you is, paano mo ipapaliwanag sa mga anak na kahit hindi perfect ang kanilang tatay or ang kanilang magulang, na kaya pa rin gamitin ni Lord yung kanilang magulang, yung kanilang father, para magbigay ng liwanag sa family? Hindi natin mababago yung isang tao, or hindi natin mababago yung parents natin, or hindi mo mababago yung friends mo or kung sino man. Si Lord lang po talaga. Si Lord lang yung makapagpabago kahit na ano man nangyari sa past ni Daddy. Nabago ni Lord po yan eh. Kaya I want them to think na si Lord lang yung makapagpabago sa buhay ng tao. And doon sa mga anak na meron pa ring sugat sa kanilang puso or unforgiveness to their parents, ano yung gusto mong iwan na message para sa kanila? Ang message ko po for them is to really forgive. Kasi if they forgive, mas magiging magaan yung pakiramdam nila. It's not just about na minsan kasi may mga tao na kapag feeling nila nag-forgive sila, parang bababa yung pride po nila. But Na-touch yung ego, Yes. yung pride. pero I want them to know po na forgiveness is the key. Kasi talagang if you forgive, hindi lang yung tao na pinatawad mo yung magiging okay. Mas gagaan yung pakiramdam mo. As I forgive po kasi, parang I really surrender it to God. Parang, Lord, ikaw na kahit na Good job. anong inis ko sa mga taong to, ikaw na magta-touch sa heart nila as long na I forgive them. Kaya when I look at you, nakikita ko na meron talagang joy in your heart kasi pinipili mo na magpatawad. Finally, what does hope mean to you? Yung hope ko po kasi is talagang si Lord. And lagi ko pang naisip na kapag narinig ko yung hope is keep trying after failing. Kasi in your failure, dun ka matututo. And I know na may mga tao na dumadating talaga sa point na naubusan sila ng hope. Maybe because sa pressure sa life nila, pressure sa academic, lahat ng plan natin, nilahad natin kay Lord. And most of the people in my generation, they don't know na ang key talaga sa pag-hope is having God in their lives. Kasi kapag, feeling ko po kapag alam nila na si Lord yung may hawak ng plan ng buong buhay natin, they will see the bright side. And feeling ko may mga tao din na kapag may narinig sila sa ibang tao na, kasi nga po, di ba, like what we talk about it earlier, may mga taong mag-focus sa past mo. Gusto ko pong i-emphasize na your past doesn't define who you are today Yes. and in the future. Yes.
So parang past is past. Forget it. Nandito ka na ngayon and dapat i-align na talaga yung plan mo kay Lord. Yes. And if na-align na natin yung plan natin kay Lord, hindi tayo maubusan ng hope. Yes. Kasi God is in control in our lives. Yes. I don't know what will happen in the future, but I know who holds my future. And that is God. Wow. So, yeah. So, sa future, kapag ka dumating na yung time na umuwi na tayo in heaven at nakita mo na ulit si Daddy, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto kong sabihin kay Daddy is thank you kasi talagang pinagtiyagaan niyo yung mga ugali ko po ng bata. And talagang pinush niya ako to really have a relationship with Jesus Christ. Kasi if hindi ako pinilit ni Daddy, I wouldn't be here today. Siguro isa ako sa mga tao sa labas na tinitignan ko yung past ng bawat tao. But I really want na gusto ko malaman ni Daddy na I'm really thankful and grateful na si Daddy yung naging daddy ko. And kahit anong isipin ng ibang tao, I will choose Dad over and over again.